Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong pag-iingat sa atin sa buong araw. At sa panibagong pagkakataon po na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin upang tayo po ay sama-samang makapag-aral ng kanyang mga salita. At sa gabi pong ito ay tayo po ay pangungunahan ni Brother Jemel Dumagtoy. Ngunit bago po yan ay tayo po muna ay mag-aawitan sa ating opening song at susundan po ng opening prayer ni Brother Aldri Mindiola. At bago po natin mapapakinggan ang mensahe sa gabing ito ay makakarinig po muna tayo ng isang special song. At tayo na po ay dadako sa ating opening song. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we'd like to thank you for your guidance and protection to all of us throughout this day. Thank you for the blessings that you so graciously bestow upon us each day. And this evening, we would like to ask for your presence and your Holy Spirit as we listen to a message that you have prepared for us this evening. Please help us comprehend this fully and bless the speaker so that they may impart it clearly and help us apply them into our hearts and minds and show them in our daily lives
so that we may use them to bless the people around us the same way that you have blessed us with it. Please continue to guide and bless us throughout this evening, as well as our loved ones who aren't with us, and forgive us from any sins that we might have committed against thee, and help us become the children that you would like us to be. So thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray, amen. And God is tries to lead you through an open door, inviting you to walk in realms you've never walked before. Beyond the open door is a new and fresh anointing. Hear the Spirit calling you to go. Walk on through the door, for the Lord will go before you. Spirit of greater power, you never known before. The Spirit calling to the living dead, to reach the hollow passages who cry out for living bread. God's almighty army, take up the shield and sword. The promise is golden, the city of
Maraming salamat po, Mendiola siblings, sa mensahe ng awit na inyo pong ipinagkaloob. At sa pagkakataon pong ito, atin na po ibigay ang panahon sa ating tagapagsalita. Magandang gabi po sa ating lahat. Naririnig po ba ako? Opo. Okay, salamat po. Happy midweek po sa ating lahat, sa mga nakakasama natin dyan sa Facebook Live, ganun din naman dito sa Zoom. So, salamat sa Panginoon at muli tayong magkakasama sa gabing ito dahil upang mag-aral po ng kanyang salita. Sa gabi pong ito po yung aking prepare na pag-aaral. Yung tungkol po sa sinasabing butterfly effect. So bakit po ito? Itong butterfly effect ay nakikita lang, naririnig natin sa mga sa iba-ibang mga leader na sinasabi nila yung butterfly effect. Ang ibig sabihin po kasi noon, hindi lang yung maliit na bagay, yung maliit na pagaspas ng pakpak ng butterfly, sabi nila ay kayang makakagawa ng isang malaking katulad nitong sa kabilang ano. So, ibig sabihin yung ipo-ipo or yung tornado nakikita natin or hurricane ba tawag diyan ay nagsisimula siya sa isang maliit na isang ano ng hangin. So, dito pinapakita na lahat ng bagay ay pwedeng nagsisimula or hindi lang pwede kundi nagsisimula sa isang maliit na bagay. Madalas po natin naririnig ang ating Panginoon na gumagamit siya ng nature na upang mas higit maintindihan ng kanyang tagapakinig yung kanyang gustong ipahiwatig. So dito ang isa sa mga nais kong dadalhin sa atin is yung tungkol sa mustard seed. So sabi niya dito, another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field. Sabi pa sa kasunod na verse, which indeed is the least of all the seeds, but when it is grown, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. So kung ating titingnan, magsimula siya sa isang maliit na buto, pero lumalaki pala siya. Nalalampasan niya pa yung mga herbs, yung mga tanim na papunta na sa pagiging punong kahoy. At higit sa lahat, ito'y nagiging punong kahoy. So kung ating mapapansin, mula doon sa maliit na seed ay lumalaki siya at sa paglaki niya maraming nakikinabang sa kanya. So kung titingnan natin yung diwa nitong mustard seed, kaya nga sinabi doon na kung magkaroon lang tayo ng pananampalataya tulad ng isang mustard seed ay kaya na nating palipatin ang bundok sa kanyang lugar o kaya nating ilipat So ganun katindi yung pananampalataya na yung biruin nyo as mustard seed kaya niya nang magpalipat ng bundok. So hindi man literal na bundok ang tinutukoy na sabing pwedeng kaya nating ilipat. It is means yung ating mga trials na sabi nga gabundok ay pwede nating ililipat o pwede nating mailipat sa isang kalagayan na hindi po natin na nakikita. So ganun ang epekto nitong binibigay po sa atin na pag-aaral. Kaya mas madali siyang intindihin kung titingnan natin kasi kung sa natural na paraan, sa natural na aplikasyon ay madali po nating maunawaan na mula sa maliit ay papunta sa isang malaki. At sabi nga, 1,000 steps o a mile
nagsisimula, ang isang milya ay nagsisimula sa isang step yan. Kaya dito makita natin na kahit sa tao pala, yung mga bagay na ginagawa nating maliit ay malaki po ang magiging impluwensya niyan, either sa ikakasama or either sa ikabubuti. Maging sa mga pagkakataon, sa mga sitwasyon na ginagawa po natin, pwede po siyang mangyari na yung ginawa mong maaring, halimbawa mayroong lumapit sa atin at tinanggihan natin. So pwede pong makapagdulot yun ng malaki doon sa ating tinanggihan. At kung mayroon naman tayong binigyan ng pagkakataon, pwede rin po itong magdulot ng pagbabago. So either po dito sa dalawa ang kaya niyang magawa doon sa ginawa nating desisyon kahit tingin natin is napakaliit lang. So magkakaroon siya ng malaking impact doon sa buhay. Kasi sa atin naman, halimbawa sa atin, may mga pagkakataon na bakit ka nagiging ikaw sa ngayon. Kung nung sa unang mga hakbang na bago mo ito natanggap, mayroon kang mga hakbang na nagawa. Pero kung iba ang nagiging desisyon mo noon, siguro wala ka sa ganitong kalagayan. So ganun po ang impact. Ibig sabihin nun, pwede siyang mag-iba ng pangyayari, pwede siyang mag-iba ng kalagayan, o pwede siyang mag-iba ng iyong destinasyon sa maliit lang na hakbang, sa maliit lang na mga desisyon. Ngayon sa ating pagpapatuloy, kung makita natin ganun kalaki lang yung mustard seed. Kaya nga sinasabi niya, faith like a mustard seed. So, ibig sabihin kung magkaroon tayo ng ganyang kalaking pananampalataya, ang dami na nating magawa. Ibig sabihin ngayon, dahil hindi pa natin nagawa yung katulad ng pananampalataya ng mustard seed, gaano lang kaya kaliit pala yung ating pananampalataya ngayon. So yun po yung dapat nating i-develop kung paano natin mapalawak pa or mapalaki yung pananampalataya na mayroon po sa atin. So sabi dito, Paul, one man, pero nakapagtayo po siya or nakapagbangon po siya, nakapag-raise po siya, pag-build po siya ng maraming iglesia sa kanyang ginawa. So sa kanyang ginagawa, malaki ang nagiging impact. Kaya makikita natin na majority po sa New Testament na mga sulat ay mula po kay Apostol Pablo. So kung tutuusin, si Apostol Pablo po ay hindi naman siya personally na train ng Panginoon. Hindi siya kasama doon sa 3.5 years na train ng Panginoon tulad ni John, Peter, si Santiago. So hindi siya kasama. Pero makikita natin mas marami siyang, kung sa accomplishment, mas malaki ang kanyang ginampanan sa gawain po ng Panginoon. Kasi po actual yung kanyang training na ginawa sa kanya ng Panginoon. Kaya di natin minsan maisip na yung mga tao minsan sa harap natin na parang tingin natin kaaway, tingin natin walang pakinabang, pero hindi natin alam na sa kasunod na mga panahon ay sila pala yung mas higit na tumayo at nagiging matibay. So tandaan natin, mayroon pong kasabihan o mayroon pong sinasabi na yung mga may malaking utang ay sila din po yung nagbabayad ng malaki. So ibig sabihin, kung malaki ang nagawa mong kasalanan, ganun katindi ang ginawa mong sa Panginoon, ganun mo rin po makikita yan na kailangan mong babayaran yun sa pamagitan ng paano ka maglilingkod sa Panginoon. Kaya mas maramdaman mo yung ganun katinding sakripisyo dahil alam mo na ganun kalawak din ang kahabagan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya yung nakikita natin ng mga tao na kung bakit tuwang-tuwa o bakit kaya nilang tumayo sa kabila ng persecution, sa kabila ng mga pag-uusig, ay dahil naipadama sa kanila ng Panginoon yung pagmamahal na yung malaking pagmamahal na yun sa kanilang kalagayan. Kaya bilang pagmamahal din naman sa Panginoon,
ang kanilang buhay, sabi nga ay hindi pa sapat para pasalamatan ang Diyos sa ginawa sa kanila, na upang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun yung nagiging kalagayan ni Apostol Pablo. Sabi dito sa Proverbs 4:26, na ponder the path of your feet and let all your ways be established. So, ibig sabihin sa ano natin, sa daan natin, dapat lagi natin yan sinisiyasat. Ito ba ay magdadala sa akin para maluwalhati ang Diyos? O ito ba ay magdadala sa akin para sa aking sarili lang accomplishment, sa aking sarili lang gawain? Kasi dapat ano natin, lagi nating iisipin na anumang bagay na ginagawa natin, nandun lagi yung to glorify the name of the Lord, to glorify God. Hindi lang sabi na para sumikat ka, para ganito, para magiging ano man yung ibang motibo mo, pero dapat ang pinaka motibo mo is to glorify the Lord. Kung yun ang lagi nating iisipin, lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay magbubunga po siya sa pagluwalhati sa Diyos. So, kaya nga kahit mas sakit, kahit mabigat, pero dahil nakita mo na naluwalhati ang Diyos sa ginagawa mo, kahit mahirap mong gawin, kinakaya mo kasi ang pinakarason mo ay hindi yung para sa sarili mo, kundi para sa pagluwalhati sa Diyos. So, sabi pa dito, do not turn the right or the left, remove your foot from evil. So, ibig sabihin dito, pinapakita lang sa atin na kailangan sa paghakbang natin, sigurado tayo na yung atin bang hahakbangin, ito ba'y sabi nga ay kalooban ng Panginoon. O baka gusto lang natin. Kasi madalas po nasusunod yung gusto natin. Lalo na pag mayroon tayong mga decision making na ginagawa. Pag mayroong dalawang option, minsan nakakiling tayo doon sa ito kasi ang gusto ko. Ito kasi ang tingin ko para sa akin na ano. Pag tingin natin sa iba, kasi parang laban ito sa aking sarili eh. Parang hindi ito nararapat sa akin kasi laban sa akin. So hindi natin alam na yung palalaban sa atin ay yun yung kalooban ng Panginoon kasi mayroon siyang gustong itama o mayroon siyang gustong ituwid sa atin. So kailangan sa ating sarili, alam natin na kung yung patutunguhan yan ay makakapagluwalhati pa ba sa Panginoon o hindi. Sabi pa dito, the journey of 1,000 miles begin with a single step. Sabi po ito ni Laozi Dao Dizing. So sa isang aklat niya. So tama naman po yung kanyang sinabi na the journey of 1,000 miles begin with a single step. Hindi naman natin hinahangad na alam natin na ang daan patungong langit ay hindi po ganun kadali. Kaya lang, pag tayo po ay nagsimula ng humakbang, so doon po natin makikita yung kagalakan ng pagsunod. Pero hanggat hindi po tayo nakahakbang, lagi lang lumalagay sa isip natin na ang hirap naman, ang daming pahirap, ang daming mga bawal, ang daming mga kailangan isaalang-alang, ang daming mga kumukontra hanggat hindi po tayo nagsimula. Pero pag nakasimula ka na, bagamat mayroong darating, kasi hindi natin masabi na pag humakbang ka na ay wala na yon, kundi mas higit pong dadalawin tayo ng kaaway. Mas tututukan niya tayo kasi alam niya na humahakbang na tayo palapit sa Panginoon. So ito yung tandaan natin na pag once tayo po ay nasa paghakbang na o yung sinusunod na natin unti-unti yung kalooban ng Panginoon, tandaan natin na pasikip na ng pasikip yung ating daanan, yung ating mga paghakbang. Pero ang pinakamaganda rito, bagamat sinabi ng Panginoon na yung daanan natin ay hindi talaga magiging laging maganda or hindi laging parang kung sa simentado. Pero mas doon po pala tayo natututo. Doon lumalawak, doon tumitibay ang
ang ating pananampalataya. Kasi pag once na wala pong dumaan sa atin na paghihirap, pagdating sa bigla na lang kahirapan, so nahirapan ka po na harapin yon. Ang masakit pa doon ay lumalabas yung totoo mong ikaw na hindi mo napigilan dahil hindi ka naman dumadaan sa paunti-unti. So mahirap po yung bigla ka na lang dinaan sa isang kalagayan na hindi mo napaghandaan. Pero yung mga dinadaan sa atin na paunti-unti, dapat ipagpasalamat natin kasi isang paraan ng Panginoon yan para pag dumating man yung malaki, at hindi ka na mabibigla. So sabi pa dito, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya nga, ang magiging ano lang natin, ang magiging kasiguraduhan natin na kailangan yung salita ng Diyos ang siyang magiging gabay po natin, magiging liwanag sa ating mga paa o magiging ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating daan. So kung lagi nating sinasangguni sa Panginoon yung ating mga hakbang, sigurado po ako na gagabayan tayo ng Panginoon. Kung magkakamali man tayo, ay siguro may mga pagkakataon na nagtiwala tayo sa ating sarili. Pero kung nagtiwala tayo sa pangako at sa salita ng Diyos, so naniwala na sigurado ako na nandun yung kanyang paggabay para magiging maluwalhati natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang liwanag po ay hindi lang lumiliwanag na saglit kasi sabi nga kung ito'y magiging ilawan sa ating mga daan, dapat lumiliwanag siya ng tumatagal ang liwanag niya, hindi lang dahil sa ngayon lang nakapagsabat ka, liwanag ka ngayon, pag kinabukasan wala na. So hindi po ganoon. Mula sa sabat na yon na tinanggap mo yung liwanag, hanggang sa another sabat, kailangan po mapanatili natin yung liwanag na yon. Kasi ibig sabihin, pag napanatili natin yung liwanag na yon, so nandun yung nagsusustain sa liwanag. Ano po yung nagsusustain sa liwanag? Nakita po natin dyan yung oil. Yung oil is katumbas po ng Holy Spirit. Kaya kung ang Holy Spirit po ay nasa atin, ibig sabihin, nasusustain natin yung bawat araw habang tayo po ay nagpapatuloy. So, sabi pa dito, sa Matthew 5:13, you are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then a good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Ito po yung nakakatakot kasi kung sa una kung tayo yung hinahalimbawa sa isang asin, kung una ay naramdaman pa yung lasa natin. Kasi minsan nakikita yan sa unang pagtanggap natin, ganun tayo kainit eh. Pero habang tumatagal, medyo nawawala unti-unti yung init na yun at nanlalamig. Ang nakakatakot dito, pag katulad tayo ng asin na wala ng lasa, so anong sabi ng Panginoon? Mas maigi pa sa kanya ang itapo na lang. Kasi wala na rin siyang pakinabang kasi yun lang ang pakinabang sa kanya. Kaya once tayo po, pag tinanggap natin ang katotohanan at naisabuhay natin, tapos bumalik tayo uli sa ating dating kinalalagyan, ang sabi ng Panginoon, wala nang hain para sa kanila kasi hindi na tayo pwedeng dalhin sa pagsisisi eh. Bakit? Kasi naisabuhay na natin, ginabayan na tayo ng Holy Spirit, tapos pagdating ng araw, sinasadya na natin yung pagkakamali, sinasadya na natin yung pagkakasala. So, sa anong paraan pa na dadalhin ka ng Panginoon sa pagsisisi kung sinasadya mo na yung pagkakasala. So may mga may mga kasalanan na hindi bunga nung sabi nga nung ignorance, hindi bunga nung talagang nakita mo na ito yung minsan nga yan ipapakita pa sa'yo na ito yung magiging dulo niyan. Pero mas gugustuhin mo pa rin yan kasi nagtiwala ka sa sarili mo. So yun ang nakakatakot. Kaya sa atin, sinabi sa kasulatan na may daan na tila matuwid sa tingin ng tao pero ang dulo nun ay kapahamakan. So sana ay magiging maingat tayo sa kayan po natin. Sabi pa dito, makita niyo yung illustration na
mas maigi na lang siyang itapon kung wala na po siyang lasa. Sabi pa nga dito, kung mas maigi pa nga ang buhangin ang buhangin pwede mo pang haluan ng ano, magagamit pa siya. Pero ang asin, magiging wala siyang gamit kasi ang pinaka main purpose niya ay hindi po mapakinabangan. So, sabi pa dito sa Genesis 1:3, let there be light. Kung sinasabi sa atin na tayo ay magiging liwanag, dapat kung isa ka sa nagiging liwanag, isa ka sa mga halimbawa na sinasabi ng Panginoon na pagdating ng kadiliman o pagdilim na ng sanlibutan, nakikita niya yung mga bituin sa langit. So, sa kadiliman din ng kalagayan ng sanlibutan, dapat makikita sa atin, mas lalo tayong nagliwanag. Kasi ang nakakalungkot, kung saan dumidilim ang sanlibutan, marami sa atin ang nandun na rin sa kadiliman. Hindi na nagiging liwanag. Kaya dapat sa ating ngayon na bilang mga mananampalataya, wag nating kaligtaan na isa tayo sa mga tinawag ng Diyos para magiging liwanag sa sanlibutan. So kung hindi natin iingatan yung ating kalagayan ngayon, yung ating pwesto na kung saan meron tayo, ay meron pong ipapalit ang Panginoon sa atin. Tandaan po natin yan na hanggat tayo ay nagpapabaya sa ating kalagayan, so ang Panginoon ay mayroong siyang panghalili para sa atin na nagpapabaya. So hindi niya hayaan na yung kawalan natin o kawalan mo ay maghahamper ng kanyang gawain, kundi mayroon siyang tatawagin na iba para ipagpatuloy ang gawain. So yun po ang nakakatakot kung tayo po ay napalitan na dahil sa ating pagwawalang bahala sa mga pinagkatiwala po sa atin. So, mapansin nyo yung apple, saan ba kinuha ko lang tong illustration yung apple para maging illustration doon sa kasalanan. So, dito sa bagay na ito, dahil sa pagbagsak or dahil doon sa ginawa ng ating unang magulang na kinain niya yung prutas. So malaki po ang impact hanggang sa atin, damang-dama natin yung impact nun. Maraming nagsasabi na pagkain lang naman yung kinain niya pero bakit hanggang ngayon yung pagdurusa natin. So yun nga po ang ibig sabihin nun, yung effect nung isang maliit na hakbang, isang maliit na bagay, yung isang maliit na desisyon, pwede pong magpapabago ng destiny, magpapabago ng pangyayari ng iba. Kaya tandaan natin, ang Panginoon ay hindi po tayo pinipilit na dalhin niya tayo sa kanyang kundi ibinibigay niya ng libre kung sa atin po ay tatanggapin ba natin. So sabi pa dito, Judas and Peter, mapapansin niyo yung ginawa nila. So ganun lang, kung titingnan natin, yung kay Apostol Pedro, ganun nga siya katapang na gusto niyang ipaglaban ang Panginoon Pero doon sa isang bagay na ginawa niya na tumalikod siya sa Panginoon or itinatwa niya ang Panginoon. So doon siya bumagsak. Ganun din naman si Judas. So nasa puso niya, noon pa man sa pasimula, nasa kanyang sarili na ang gusto niya ay pakinabang. So physical na pakinabang. Kaya hanggang sa pagdating sa dulo, hindi niya na po nabago yun kasi pasimula pa lang, nandun na sa kanyang puso, nandun na namayani. Kaya kung nag-iba siya ng pakay sa kanyang pagsunod kasi nakikita niya naman lahat ng mga mabuting gawa at mga ginawa ng Panginoon pero hindi yun nagiging sa kanya kasi meron siyang personal na hangarin. So dito makita natin isa sa mga sinasabi ng Panginoon na mapalad yung mga nauuhaw at nagugutom sa kanyang salita sapagkat sila ay bubusugin. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, dapat lagi nating kauhawan. 'Di ba hinahalimbawa nga yung ating physical needs sa spiritual needs na kung paano natin pinapakain ng mga
masasarap or yung nutrition na pagkain yung ating physical, gaano pa kaya yung ating spiritual na siyang magdadala sa atin sa kabilang buhay. So, ito naman yung pagpapakita ni Apostol Pedro ng kanyang talagang yung sabi nga yung matindi niyang pagsisisi sa kanyang nagawa. So sa kabila nung bagay na yon, may mga sitwasyon kasi na kaya natin nagawa yon dahil nandun tayo sa sitwasyon na pilitan tayong gumawa or napilitan tayong gawin yung isang bagay. Pero pag sa ganung ano naman na nakita sa atin yung matinding pagsisisi dahil sa ginawa natin. So malaki po ang chance natin na sabi nga, He is faithful and just to forgive us. Kaya nga, wag lang, sabi nga doon, wag lang ito yung magiging gagamitin natin sa palaging ano. Ganun pa man, sabi nga, ang Panginoon nakakaalam kung tayo po ba talaga ito tong nagsisisi or hindi. So siya pa rin ang nakakaalam yun. Kaya nga sabi niya, kung ang iyong kapatid ay nagkasala sa iyo ng 7 bisis sa loob ng isang araw na yon, at 7 bisis din siya nagkasala o lumapit sa iyo at humingi ng tawad, kailangan nating patawarin. So yun po yung sinabi sa atin ng Panginoon. So sa ating pagpatuloy, sabi dito sa 1 Peter 4:7, but the end of all things is at hand, be ye therefore sober and watch unto prayer. Kaya hindi po dapat natin kaligtaan yung panalangin, pagsasama sa panalangin, yung ating personal na panalangin, yung mayroon pang sabing secret prayer natin, kailangan hindi po yun nawawala, lalo na tayo po ay nasa huling panahon kasi alam natin ang kaaway kung anong klase po siya. Sabi niya, above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. So ang charity po isang mataas na yung sabi nga sa pag-ibig. Ang love kasi minsan nasasabi natin ang love by sa salita. Pwede nating sabihin ang love sa salita. Pero ang charity hindi lang sa salita kundi mayroong gawa. Naalala niyo yung sabi nga hindi ko na sasabihin kundi gagawin ko na lang. Kasi yun ang pagpapakita ko sa iyo ng pag-ibig. So, yun, ganun po ang ibig sabihin nun na hindi mo lang siya sinasabi, kundi ginagawa mo pa. Yan po ang charity na sa kabila ng anumang bagay, masaya ka na gagawin yun. Sabi to, use hospitality one to another without grudging. So, hindi po pinipili yung bagay na ito na minsan ang nakakalungkot, kaya lang natin binibigyan ng kabutihan yung iba kasi mabuti sila sa atin. Ay paano naman yung mga hindi naging mabuti sa atin? So hindi po dapat natin gawin ito, kundi kailangan anuman o sino mang dinala sa atin, dapat po pag-isipan nating maigi. Ito ba ay ganito ba talaga ako dapat para sa kanya o ganito ba ang magiging reaction ko para sa kanya o kailangan natin isa lang alang? Kasi kung ilalagay natin ang ating sarili sa kanyang kalagayan, kung nandun tayo sa ganyang kalagayan, kung tapos yun ang nagiging desisyon para sa atin, yan ba ay hindi magdadala sa iyo ng isang mabigat na pakiramdam. Kaya dito po, hindi lang tayo gagawa sa mga mabuti sa atin, kundi ganun din naman sa mga hindi nagpapakita ng kabutihan. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. So tandaan natin, pag tayo po ay tumanggap ng biyaya ng Diyos, either natatamasa man yan or biyaya niya na sa pagiging mabuting tao. Biyaya kasi niya yan na i-impart sa atin. So pag yan po ay tinanggap na natin, yan din po ang magre-reflect sa atin. Kaya kung lagi pa rin sama ng loob, paninira ang lumalabas sa atin, ibig sabihin hindi pa natin natanggap totally yung mabuting ugali ng ating Panginoon. Kasi hindi pa nagre-reflect sa atin Magre-reflect lang yan kung tinanggap na natin. So the more na lagi nating pinag-uusapan, pinag-aaralan,
at binabasa yung kanyang karanasan, doon unti-unti magre-reflect sa ating buhay na ganito pa ako ngayon, ito pala ang Panginoon. So, unti-unti magre-reflect yun. Kaya kung natanggap mo na yon, so yun yung maipapakita mo naman sa iba, sa mga tao na kung paano ka kinahabagan. So, minsan nasa-challenge tayo kasi parang nakikita natin na bakit itong tao na to lagi na lang challenge sa akin. So, hindi mo alam na yun pala, yun din yung kalagayan mo sa Panginoon. So, kung paano ka kinahabagan ng Panginoon, ganun din po pala ang dapat mong ipadama dun sa tao kasi yun, nagre-reflect yun sa kalagayan natin. So, sabi pa dito, any man speak, let him speak the oracles of God. If any man minister, let him do it as the ability which God gave it, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion over forever and ever. Amen. So, dito, pinapaunawa sa atin na kung ano man yung ipinagkatiwala sa atin, ay yun po yung dapat na maibahagi natin. Kaya nga sinasabi doon na kailangan ang mga talento natin i-develop. Kailangan nating palaguin yan para pag lumago yan, mas malawak at mas marami pa tayong maaabot. So yun pong ibig sabihin nun, na mayroon po siyang mula doon sa maliit na bagay na ipinagkatiwala sa atin, napalago pa natin, so mas malawak ang magagawa po natin. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. So, madalas po na misinterpret natin ito. Kaya nga, madalas din tayo nagrereklamo. Pero, ang ano pala dito is dapat magpasalamat tayo kasi isa ka sa gustong baguhin, gustong pakinisin ng Panginoon, alang-alang sa pagiging ikaw yung magiging kinatawan niya sa sanlibutan, doon din sa mga tao na may katulad din sa atin na kalagayan. So yun po ang purpose kung bakit sa ano natin marami tayong mga dinanas, kasi may purpose yan sa unahan na maaari po nating gagampanan. So hindi naman niya gagamitin yung mga walang karanasan na ito para doon sa mga tao na iba ang karanasan, kundi gagamitin niya rin yung mga tao, dadalhin niya sa atin yung mga tao din na kahalintulad kung paano tayo pinakinis ng Panginoon para maintindihan natin yung kalagayan nila na kung paano po tayo inabot ng Panginoon. So sabi pa dito, but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that you, when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. So makita natin dito na yung mga nakaranas, mas higit kang sasaya pag once na naranasan mo o nakibahagi ka sa Panginoon pagdating ng araw, pagdating ng panahon na tatawagin na ang iyong pangalan. Kasi alam mo sa sarili mo na nakasama ka doon sa mga paghihirap. At yung kagalakan na yon ay mas higit mo lang maramdaman kung ganun din katindi yung kahirapan o sakripisyo na nagawa mo. Pero kung wala kang sakripisyo, parang nandun ka lang, okay lang, importante, ligtas ako. Wala kang sakripisyo na ginawa. Pero pag marami kang sakripisyo, so doon ang kagalakan na maramdaman mo. So hindi po dapat natin na magiging manghina tayo pagdating sa mga ganitong uri ng karanasan. If you are reproached sabi niya, for the name of Christ, blessed are you. For the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. Pero inyo, pag ikaw ay tinutuya, ikaw ay anumang bagay dahil sa pagtayo mo sa pangalan ng Panginoon, anong sabi niya? Mapalad ka sapagkat sa paraan mo ay nag-glorify ang pangalan ng Panginoon. Pero sa kanila na gumawa noon, sila ay ginawa nila ay yung sinasabi dito na on their part he is blasphemed kasi ginawa nila yun. Pero sa'yo, nag-glorify mo bagamat ikaw yung iniinsulto. So yun ang kagandahan nun. At ang ano dito, yung kasunod, sabi niya na
But let none of you suffer as murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters. So kung ang kahirapan mo ay bunga naman ng iyong mga kagagawan, so hindi yun ang tinutukoy niya. Kasi dapat hindi ito ang magiging dahilan kung bakit naghihirap ka o bakit dumaan ka sa mga ganitong bagay. Kundi dapat ang dahilan ay ang pagsunod mo sa Panginoon. Ang hangarin mo na 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 gawin, sundin ang kalooban ng Panginoon. Pero kung sarili mo ang sinusunod mo, tapos naghirap ka, so hindi yan ang gustong makita ng Panginoon. Talagang kailangan mong maghirap. Sabi pa dito, we do not always realize the power of example. We are brought in contact with others. We meet persons who are erring, who do wrong in various ways. They may be disagreeable, quick, and passionate, dictatorial. So ito yung ayon sa our high calling na marami tayong mararanasan. Pero sabi nga, kung tayo po na ramdaman natin yung kahabagan din ng Panginoon. Kasi gaya po nabanggit ko kanina, hindi tayo dadalhin sa isang sitwasyon na hindi po pinadama sa atin yung kahabagan na yon. So, ibig sabihin, kung nandun man tayo sa isang sitwasyon napakahirap, ibig sabihin, pinadama niya na muna yung pag-ibig niya na yon at kahabagan niya sa'yo upang maibahagi mo rin sa iba na mahabag ka. Kasi tandaan niyo po yon yung parables nung may utang na 10,000 na pinatawad siya ng buo ng Panginoon na walang anumang binalik sa kanya o walang siningil sa kanya. Tapos pagdating sa labas, may utang sa kanya na 100, anong ginawa niya? Binugbog niya. So, ito po yung sitwasyon na yan na darating yung time na ikaw na kinahabagan ng Panginoon, ang laki ng kanyang pagsakripisyo sa'yo, tapos pagdating doon sa isang kapatid na may ginawa sa'yo na kaparihong ginawa sa'yo o sa kalagayan mo, hindi mo kaya siyang unawain. Samantalang tayo, inuunawa tayo ng lubos ng Panginoon. Kaya tandaan natin, mula pa sa ating pagkabata, na namula tayo na paano yung tama at mali, doon na nagsimula yung kahabagan ng ating Panginoon kasi ginagawa natin yung sa ating sarili. Kaya hanggang sa ating pagkakataon ngayon, ganun pa rin ang habag na ipinakita sa atin ng Panginoon. Pero yung isang kapatid natin, isang beses lang magkasala o 2 beses, 3 beses, ay hindi na natin kayang patawarin. So, dapat unawaan natin yun kung gaano tayo kinahabagan. Kasi kung kinahabagan tayo ng Panginoon, dapat yun din ang mag-reflect dapat sa atin. So, sabi pa dito, while dealing with this, we must be patient, forbearing, kind, and gentle. Hindi ba yun ang pinapakita sa atin ng Panginoon na sa kabila nung marami nagsasabi na wag mong gawin yan, ginagawa pa rin natin. So ganun siya, ganun yung pagpapasin niya sa atin, ganun din yung pagpapahinuhod niya sa atin. Yung kabutihan niya sa kabila nung iba ang kinikilos mo, iba ang ginagawa mo, nandun pa rin yung kabutihan niya. Nagiging mahinahon pa rin siya. Sabi dito, Satan works through them to provoke and harass so that we shall not exhibit a pleasant and lovable disposition. So yun pala ang purpose ng kaaway. So dahil kinahabagan ka ng Panginoon, nung kinahabagan ka, gusto kang bigyan ng kaaway ng isang sitwasyon para lalabas yung pagiging ikaw. Pero kung madama mo yung kahabagan na yun mula sa Panginoon, ay mai-impart mo dapat din yan doon sa mga nanghaharas sa'yo kasi sila ang nagiging biktima din na ginagamit para ikaw ay makita mo yung sarili mong kalagayan. Sabi pa dyan, there are trials and perplexities for us all to encounter, for we are in a world of cares, anxieties, and disappointments, but these continual annoyances must be met in the Spirit of Christ. So hindi po dapat natin ito harapin sa pamagitan ng ating sariling pangunawa, sarili nating dahil ganito ka, ganun ang disposition mo, hindi mo dapat ibabase ang iyong pagdesisyon dahil ito ang naranasan mo or ganito ka. Kundi kailangan with the Spirit of Christ. Kung paano tayo kinahabagan,
yun din po dapat natin kahabagan tayo. Kasi kung tutuusin, pwede na tayo, hindi na tayo paabutin sa ganitong buhay. Kaya lang nahabag siya sa atin, nakita niya na mayroon pa tayong pwedeng magawa. So, dun sa kahabagan na yun, gamitin natin yung biyaya na yun para mai-impart naman sa iba na sa kabila nung wala na tayong pagkakataon o wala na tayong pag-asa, binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos at yun din yung pag-asa na yun na ipadama natin sa iba na wag nawa tayong magiging pabigat din sa daanan ng iba. So, sabi pa, through grace, we may rise superior to our surroundings and keep our spirits calm and unruffled. Amidst the freights and worries of everyday life, we shall thus represent Christ to the world. So ito po yung magiging gawain natin. Kailangan pa rin natin magiging kinatawan sa mundo bilang kinatawan ng ating Panginoon. Kaya kahit anumang sitwasyon na dumaan sa atin, kailangan pa rin nating ilagay sa harap natin or isuot pa rin natin ang katwiran ng ating Panginoon. So, yan po yung ating pag-aaral. Sana po ay meron tayong natutunan. Kung katulad po ng epekto ng ng butterfly, sabi nga nagsisimula yan sa isang maliit na bagay, sa mustard seed nagsisimula sa isang maliit na bagay. Ngayon, pwede na po natin, kung ngayon pa lang natin na-realize yan, ngayon pwede pa rin po natin simulan yung mga bagay na yan upang mag-iba naman yung ating yung ating kasunod na mga hakbang. Kasi the more na nagagawa natin yon, pag nagiging habit na natin, magiging yan. Sabi nga, thoughts mix or nagiging action natin yan. Yung ating isip, nagiging action. At yung ating action ay nagiging habit natin yan. So pag yung habit natin ay ang bunga ng pagiging habit natin ay magiging destiny na yan ng ating ang ating action magiging character na natin yan. So pag once na nagawa natin yan, doon makikita yung bunga nun, malalaman kung ano yung destiny natin dahil doon sa pasimula pa lang. Yung una, inisip mo pa lang, naging action mo, nagiging character mo, naging habit mo na, hanggang sa nung naging habit mo na, kung ano yung naging habit mo, yun yung magiging destiny mo. Tandaan natin, paano bumagsak yung mga nauna sa atin dahil din po sa may mga pagkukulang sila. So sa atin, dapat ma-realize po natin yun at maging halimbawa natin, hindi ang tao, kundi ang ating Panginoon, na kung paano tayo kinahabagan, dapat maging mahabagin din po tayo dun sa mga tao na naghihingi o nangailangan ng ating kahabagan bilang mga kinatawan niya. Sa kabila nung mabigat sa atin, sa kabila nung mahirap sa atin tanggapin, pero dahil ang purpose natin is maluwalhati ang Panginoon, so dapat ibigay pa rin natin sa Panginoon. So maraming salamat po sa inyo sa pakinig at magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, Brother Jamel, sa aming mensahe po na inyong ipinagkaloob sa gabing ito. Ito po ay isang malaking paalala ng bilang mga sumusunod ni Kristo, ay tayo po, dinadala po natin yung pangalan ng ating Panginoon. Kung kaya tatandaan po natin na ano man po yung gagawin natin, ano man po yung ating sinasalita ay may malaking impluwensya po sa mga taong nakapalibot sa atin. Maaaring tayo po ay magiging light sa kanila na madala po natin sila sa paanan ng Panginoon or tayo po ang magiging dahilan para mapahamak sila. At sabi nga po dito sa Testimonies for the Church, chapter 4, the influence of a thoughtless word may affect a soul's eternal destiny. Every person is exerting an influence upon the lives of others. We must either be as light to brighten and cheer their path, or as a desolating tempest to destroy. We are either leading our associates upward to happiness and immortal life, or downward to sorrow and eternal ruin. No man will iniquity.
However constructed may be one's sphere of influence, it is exerted either for good or for evil. So, sa pagkakataon po ito, ay tayo na po ay dadako sa ating mga prayer request. Kung sino man po yung may nais na ipanalangin, ay maaari po kayong mag-comment sa ating Facebook at maaari niyo pong i-type dito sa ating Zoom. Sana daw po maayos na po daw kaagad yung sasakyan para makauwi na kami sa Mountain Province. Ano ba? Yung biyahe nila Rochelle. Biyahe po nila Rochelle at ni Kai at ni Rai pa Manila. Rai po at Tenori. Hindi po si Angela. Sinong Rai? Si Relia po. Si Relia po. Rai. R-A-I. Yan. Ano pa? Biyahe din namin pamangkin yung parents. Biyahe na tayo, di ba? Wala pa pa. Umayos mo yun. Hindi ka pa mabiyahe, Lisel. Ano pa yung prayers? Bagong sasakyan daw. Yun lang. Brand new na po na sasakyan. Ano pa? Ito po yung prayer kasi na. Ay. Successful na ng training, tapos mga sponsor. Tuloy po yung pag-support sa amin. Hmm. Ay, sorry. Naka-on pala yung microphone ko. Bakit ako nakahanap?
Brother Jumel, baka meron po kayong mga prayer request dyan po sa inyong church. Yung sa ano po, kasama lang sa Bible study sa Bible study, yung islat ko po sa gabi at saka umaga na ah, Bible study na ano. Na magbunga. Oo nga kasi may ano may mga suki na eh. Praise the Lord. Wala na po bang prayer request? Kung wala na po ay atin na pong paghahatian. 1, 2, 3. Ang 1, 2, 3 po ay bibigay po natin ang Sister Daniela at 4, 5, 6 naman po kay Brother Jumel. At saka sa closing prayer na din. Tayo pong lahat ay lumuhod para po sa ating panalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa mga langit, lubos po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay at lakas na inyong pinagkaloob sa amin. At sa mga oras na ito, na aming napakinggan ang inyong pong mga salita, at patuloy na nagpapaalala sa amin sa napakaliit na bagay na aming magagawa, na ito ba'y magbibigay ng kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa dapat namin gagawin sa lahat ng oras. At isinasama po namin sa inyo ang aming mga daing, aming mga prayer request, Panginoon, nawa ay ma-fix na po ang sasakyan ng AMTS upang magawa na namin yung mga bagay na na dapat namin gagawin at pupuntahan na din po namin mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. At ikaw po ang magbigay ng katalinuhan sa nag-aayos ng sasakyan na ito upang mapabilis na po ang kaayusan nito. At especially po na ang biyahe ni na Sister Rochelle, Kai at Sister Rai, ikaw po ang makarating nawa sila na maayos at ligtas sa kanilang paroroonan upang magawa nila ang kanilang tungkulin doon sa lugar na kanilang pupuntahan. At dinadalain din po namin ang mga kaluluwa na nakarinig ng Youth Speak last week. Panginoon, ikaw lamang pong nakakaalam sa kanilang puso at isipan, nawa ang mga binhi ng katotohanan ay inyo pong patubuin at magbunga ito. Wala po kaming magagawa sa aming sarili, bagkus inyo pong kalooban ang masusunod. At tulungan niyo rin po ang aming mga kahinaan upang aming mapanagumpayan at hindi po ito maging hadlang, lalo na sa pagsasabak sa inyo pong gawain. Maraming salamat, O Diyos, sa
lahat ng pagkakataon yung pinagkaloob sa amin at mga biyaya at pagpapala na ito'y magagamit namin sa lahat ng oras sa ikaluluwalhati sa inyong banal na pangalan. At pakalinisin niyo po ang aming puso't isipan upang maging karapat-dapat po kaming makahawak sa inyong mga pangako. At ikaw lamang po ang nakakaalam sa aming mga hangarin sa buhay, na nawa ang lahat ng mga hingin at dalangin ay maging naayon sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming mga dalangin, patawad sa lahat ng aming mga kasalanan, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa aming pagpapatuloy, Amang Banal, ang tahanan namin sa itaas ng langit, mga langit, maraming salamat sa pagkataon na makapag-aral ng salita. At alam po namin na bago pa man namin hingin ang aming mga pangailangan, ay batid niyo na po ang aming mga pangailangan. Kami po lahat nakiisang sa anumang mga amin pong mga kahilingan na ito, O Diyos. Ngunit sa pagkataong ito, kasama pa rin po namin idadalangin ang mga ang success ng training school na ginanap po ng ESDA. Ito po ang unang batch na aming dinadalangin, O Diyos, na nawa ang hangarin namin ay makapagpalawak ng gawain, higit sa lahat makapagluwalhati po sa iyong pangalan. Nawa ay maging successful, kasama din po sa kasunod naming kahilingan ay ang spiritual as physical na mga pagpapala sa mga nag-sponsor po sa training na ito, at kasama din po sa mga trainers na nawa po ibigyan sila ng kalakasan upang mas maging mabungo pa po ang training na ito. At ganun din naman ang ginagawa kong pag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Akin din pong kasamang nilalapit sa iyo na nalalaman niyo po ang aking hangarin na upang mas lalo pong malapit sa iyo at maipadama sa iba ang katotohanan, o mapaabot sa iba ang mga katotohanan na nais niyo pong o na ipinagkatiwala niyo po sa iyong lingkod. At nawa, Ama, ang mga bagay na aming kahilingan ito, bagamat nais namin na magkaroon ng katuparan, ay amin itong pinagkatiwala sa iyo, sapagkat ikaw ang higit nakakaalam ng aming mga pangailangan. Kasama din po namin nilapit ang mga kahilingan na hindi po namin nabanggit, bagamat nasa aming mga puso at isip, ay amin sama-samang nilalapit sa iyo na inyo po itong tugunin. At sa oras po nito, kami po nananampalataya na lahat ng ito ay aming pong na ipagkaloob niyo po ang mga katugunan na ito ayon po sa iyong kalooban. At sa gabi pong ito, sa aming pagtatapos, muli naming pinagkatiwala ang sarili, na samahan kami sa aming pagmahinga, at ganoon din naman sa araw ng bukas, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan upang muli ka naming pasalamatan sa mga bagay na aming tinatamasa. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa, kanilang hanap buhay at mga negosyo, at ang bawat isa sa iba't ibang dako, O Diyos, na patuloy pong kumikilala sa iyo na Diyos na buhay at yung bugtong na anak na aming Panginoon. Ay muli namin itong pinagkatiwala ang lahat ng mga bagay na ito. Patawarin kami sa mga pagkulang at pagkasala kung saan niyo po kami nasumpungan. Ang lahat ay sinasamo, hindi po sa amin sariling karapatan, kundi alang-alang lamang sa aming Panginoong Kristo. Amen. Muli po, magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagsama sa ating midweek prayer meeting. At muli po namin kayong inayahan bukas ng umaga sa ganap na alas 5 sa ating morning devotional, at sa ating evening devotional naman po sa ganap na alas 6. I'm sorry, closing song. Tayo po pala ay dadako sa ating closing song.
Muli po, maraming salamat sa pagsama sa ating midweek ngayon at pagpalain po tayong lahat.